Ang mundo ng mga insekto ay napakalawak at may mahalagang papel sa ating ecosystem. Gayunpaman, may ilang uri ng insekto na dapat iwasan dahil sa panganib na dala nila sa kalusugan at buhay ng tao. Sa kabila ng kanilang liit, ang ilan sa mga insektong ito ay maaaring magdulot ng malubhang sakit, allergy o maging kamatayan. Ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng entomolohiya at medisina, ang mga insektong ito ay may taglay na kamandag, nakakahawang sakit o kakaibang uri ng toxin na nagiging banta sa tao. Narito ang ilan sa mga uri ng insekto na dapat iwasan upang makaiwas sa mga panganib na dala nito. Ang lamok ay isa sa pinakamaliit na insekto, ngunit isa rin sa pinakanakamamatay sa mundo. Ang ilang uri ng lamok tulad ng Aedes aegypti ay nagdadala ng malubhang sakit tulad ng dengue, Zika virus at chikungunya. Samantalang ang Anopheles mosquito ay nagdadala ng malaria. Ayon sa World Health Organization, milyon-milyong tao ang nagkakasakit o namamatay taon-taon dahil sa mga sakit na dala ng lamok. Ang mga sakit na ito ay hindi lamang nagdudulot ng matinding lagnat at pananakit ng katawan, kundi maaari ding magdulot ng kamatayan kapag hindi naagapan. Mahalaga ang maglilinis ng paligid at pagpuksa ng mga lamok upang mabawasan ang panganib ng mga sakit na dala nito. Ang mga ticks ay maliit na insektong sumisipsip ng dugo mula sa kanilang host, gaya ng aso, pusa at minsan pati na rin sa tao. Bagamat hindi agad nakikita ang epekto ng kagat ng tick, ang mga ito ay nagdadala ng mga seryosong sakit tulad ng Lyme disease, tularemia at Rocky Mountain spotted fever. Ang Lyme disease halimbawa ay maaaring magdulot ng matinding pananakit ng kasukasuan, pagkahilo at pagkasira ng immune system kung hindi nagamot. At mahalagang iwasan ang kagat ng tick lalo na sa mga lugar na may mataas na dami ng hayop o sa kagubatan. Ang paggamit ng insect repellent at pagsusuot ng mahabang damit kapag naglalakbay sa mga lugar na may tick infestation ay makakatulong upang maiwasan ang panganib. Ang bubuyog at putakti ay kadalasang hindi nananakit, maliban na lamang kung sila ay nagagalit o pinoprotektahan ng kanilang pugad. Subalit, ang kanilang mga kagat ay maaaring magdala ng seryosong epekto sa kalusugan, lalo na sa mga taong may allergy sa kanilang kamandag. Ang sting ng putakti at bubuyog ay naglalaman ng venom na maaaring magdulot ng matinding reaksyon sa katawan, kabilang ang anaphylaxis, isang mapanganib na kondisyon na nagdudulot ng mabilis na pagbagsak ng blood pressure at hirap sa paghinga. Ang mga taong may history ng allergy sa kanilang kagat ay dapat maging maingat. At kung maaari, magkaroon ng epinephrine auto-injector bilang pangunahing lunas. Ang Africanized honeybee na kilala rin bilang killer bee ay isang uri ng bubuyog na napaka-agresibo. Ang mga insektong ito ay may kakayahang umatake sa grupo at sunod-sunod na kumagat sa isang target. Ang kanilang kagat ay nagdudulot ng matinding pananakit at maaari ding magdulot ng anaphylactic shock. Kilala ang mga killer bees sa kanilang pag-atake ng sama-sama na nagdudulot ng mas malaking pinsala sa biktima at maaari ring magresulta sa kamatayan. Mahalaga ang pagiging alerto lalo na sa mga lugar na malapit sa pugad ng killer bee upang maiwasan ang mga panganib na dala ng kanilang pag-atake.
Ang fire ant ay isang uri ng langgam na may kamandag at nagdudulot ng masakit at mahapding kagat. Ang kanilang venom ay nagiging sanhi ng pamumula, pamamaga, at matinding pangangati sa kagat. Maaari din itong magdulot ng anaphylactic reaction sa mga sensitibong tao. Ang fire ant ay kilalang napaka-agresibo at kapag sila ay nagagalit o nararamdaman nilang nasa panganib ang kanilang kolonya, sila ay biglang umaatake ng sabay-sabay. Ang mga apektadong tao ay maaaring makaranas ng matinding reaksyon sa katawan, kaya't mahalaga ang agarang lunas upang maiwasan ang masamang epekto ng kanilang kagat. Ang kissing bug ay isang uri ng insekto na nagdadala ng Trypanosoma cruzi, ang parasitikong nagdudulot ng Chagas disease. Ang Chagas disease ay malubhang sakit na maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa puso at sistema ng pagtunaw. Ang kagat ng kissing bug ay maaaring walang sakit sa simula, ngunit ang parasitikong naipapasa nito ay nagdudulot ng mga sintomas na maaaring tumagal ng taon bago lumitaw. Ang sakit na ito ay kilala sa Timog Amerika, ngunit dumarami na rin ang kaso sa iba pang lugar dahil sa pagkalat ng mga insekto. Mahalaga ang pag-iingat lalo na sa mga lugar kung saan laganap ang kissing bug. Ang tsetse fly ay isa sa mga pinakamapanganib na insekto sa Africa dahil ito ay nagdadala ng sakit na African trypanosomiasis o sleeping sickness. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng ulo at pagkahilo. At sa kalaunan, maaaring makaapekto sa central nervous system na nagiging sanhi ng pagkalito at kahit pakoma. Ang kagat ng tsetse fly ay napakadelikado at maaaring maging sanhi ng kamatayan kung hindi agad na agapan. Ang pagkakaroon ng proteksyon laban sa mga langaw na ito sa mga apektadong lugar ay napakahalaga upang maiwasan ang sakit na dala nito. Ang assassin bug na kabilang sa pamilyang Rhodovidae ay isang insekto na may kamandag at agresibong katangian. Ang kanilang kagat ay nagdudulot ng matinding sakit at maaaring magdala ng Trypanosoma cruzi, ang parehong parasitikong nagdudulot ng Chagas disease. Bagaman ang kanilang pangunahing target ay iba pang mga insekto, ang mga tao ay naaapektuhan din kapag sila ay nangangagat. Ang sakit na dala ng kagat ng assassin bug ay nagdudulot ng malubhang epekto sa kalusugan at dapat iwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat. Sa kabuuan, ang mga insektong ito ay may dalang panganib na hindi dapat baliwalain. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging paraan sa pag-atake at epekto sa katawan ng tao. Bagamat maliit lamang ang kanilang laki, ang kanilang potensyal na magdulot ng pinsala sa kalusugan at buhay ng tao ay hindi dapat pinagsasawalang bahala. Ang pag-iingat, wastong kalinisan sa kapaligiran at tamang kaalaman tungkol sa mga insektong ito ay makakatulong upang maiwasan ang mga sakuna at mapanatiling ligtas ang ating kalusugan at buhay. Kayo mga katribyu, naka-experience na ba kayong makagat ng mga nasabing insekto? At kung oo, nais naming marinig ang inyong experience sa comment section below. Hanggang sa muli mga katribyu,